Matapos ang moments before the disaster na last chapter ay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na Chapter 12 ng JJK Modulo ay sa wakas masaksihan na natin ang mga sumunod na pangyayari matapos ang nakakabitin na last panel na ito na kung saan ay magugulat talaga kayo sa spoilers natin ngayon mga kaibigan. Kaya kumapit na kayo kasi we're about to witness something insane. Pero disclaimer muna, spoilers pa lang po ito, hindi po ang full chapter mismo. Kaya ang mga impormasyon na ilalahad ko ngayon ay hindi pa po accurate at subject to change pa. Kaya maan, this is Mr. AI Anime. Huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula na dito kina Mino May at Usame, nakausap ngayon sina Cross at Jabaloma. Sinabi sa kanila ni Jabaloma na may nakawitness daw sa kanilang mga kasamahan na may pinatay daw kalyan sa Tokyo at tumulo pa nga raw ang luha sa third eye ng nakawitness. Subalit sabi naman ni Usame baka ay nagkakamali lang daw sila kasi wala namang daw kalyan dito sa kanila. Matapos yan ay inilipat naman ng eksena dito kina Maru kasama sina Tsurugi at Yuka na kung saan ay may pinuntahan silang area. Isang pamilyar talagang lugar mga kaibigan. Ikinuwento rito ni Tsurugi kay Maru na ang rason sa kung bakit ang mga cursed spirits ay sa Tokyo lang daw lumalabas ay dahil nagsinungaling daw noon ang gobyerno na ang cursed spirits ay nag-a-appear lamang sa Tokyo. Dahil dito ang cursed energy na nag-form sa mga cursed spirits ay nailipat daw ang concentration sa Tokyo. Though may mga ilang cursed spirits pa naman din daw ang nag-a-appear outside sa Tokyo. Kaya may barrier daw na inilatag outside sa Tokyo para magtaboy daw ng mga cursed spirits gaya na lang daw dito sa Kyoto. And it seems nga na ang isa sa pantaboy sa cursed spirits dito mga kaibigan ay ang daliri nga ni Sukuna. Though hindi pa malino kung ito nga ang daliri ni Sukuna pero similar kasi ang nilagyan nito ngayon doon sa nilagyan ni Yuji ng daliri. At sinabi rin ni Yuji sa last chapter ng JJK na iniwan niya ang daliri ni Sukuna doon para pantaboy daw sa mga cursed spirits. And in this time mga kaibigan ay makikitang isang bagay o cursed object na nakabalot ngayon ng mga talisman. Na-mention dito na periodically ay nag-i-exorcise daw sila ng mga cursed spirits kagaya na lang daw ngayon sa araw na ito para di raw mag-overflow o lalabas sa Tokyo ang mga cursed spirits. Maya-maya pa, pinatawag naman sila sa former capital. Kasunod niyan, sa sumunod naman na eksena ay dito na ipinakita ang current condition ng Tokyo na infested na talaga ng cursed spirits. Nandito rin ang sorcerer na kasama ni Usame sa meeting na si Yakumaru. Kasama pang isa pang lalaking na daladala ang katana na nag-i-exorcise din ng cursed spirits. Na habang nag-i-explore sila dito sa Tokyo, may napansin sila na kakaiba na tila may isang area dito na kung saan naa-attract talaga ang mga cursed spirits. Sa pagpasok nila ay nakita nila si Oski na kausap ang isang cursed spirit, bagay na ikinagulat ni Yakumaru. Na-realize ni Usame na maaaring may similarities daw talagang kalyas at cursed spirits. Kaya dapat daw nilang pagsabihan muna ang mga sorcerers na ihinto ang pag-i-exorcise sa mga cursed spirits sa Tokyo at pupunta raw daw sila ngayon sa Tokyo. Sumama naman dito sa kanila sina Cross at Jabaloma. Balik kina Tsurugi at Yuka pati na si Maru. Makikitang natakos na nilang palitan ng panibagong tags ang mga nagsisilbing barriers dito o pantaboy sa mga cursed spirits. Nabanggit rin niya na over time, posible na itong pantaboy daw sa mga cursed spirits ay mag-a-attract daw tuloy ng mga cursed spirits sa hinaharap. Na-mention din dito ni Maru na sa kanila daw sa Simurian, ang pagiging sorcerer ng isang Lumirian ay madedetermine daw kaagad the moment na ipinanganak na ito at ang magdedetermine daw niyan ay yung isang kalyan na ang special daw na kalyan na wino-worship daw nila 2,000 years ago na kasi immortal daw ito. Katunayan nga daw niyan ay maaaring ang kanila daw middle name ay mula pa daw sa pangalan ng kalyan. Matapos niyan ay dito naman kina Usame na nakarating na sa Tokyo. Makikita si Yakumaru na tumawag na ng backup kasi may nag-interfere doon na si Simurian sa kanilang pag-e-exorcise. Maya-maya pa, dumating naman ang mga kasamahan ni Oski, kaya tinutukan na sila ngayon ng baril ni Yakumaru. Dumating naman si Usame at inawat sila at pinaliwanag niya kay Yakumaru na kasalanan daw niya ito na hindi daw niya kaagad inireveal sa mga Sumurians ang tungkol sa cursed spirits na similar daw sa mga Kalyans na sinasamba ng mga Simurians. Kaya ipapahinto daw muna niya ang exorcism, bagay na ikinagulat naman ni Yakumaru. Nagkagalitan naman dito si Cross at Oski kasi sabi ni Cross na hindi daw ito mga kalyan kundi mga cursed spirit. Pero nag-insist dito si Oski na mga kalyan daw kasi may tumutulo din palang luha sa third eye ni Oski mga kaibigan. Pero ipinaliwanag ni Cross na ang mga cursed spirits na namamatay ay nagdi-disintegrate daw at nawawala na. Ang mga ito ay isang manifestation lang daw ng cursed energy mula sa mga Hapon. Kaya nagmakaawa ngayon si Cross kay Oski na wag daw munang gumawa ng isang hakbang. Kaya magkasabay namang humingi ng pasensya at tawa ditong si Jabaloma at Usame.
Bagay na ikininis naman ni Yakumaro kasi bakit nagbumbura itong si Usamay sa mga refugees na ito. Nagkasundo naman si Usamay at Jabaloma na umalis na lang muna rito. Ngulot nang may kinuha lang dito si Cruz sa kanyang damit ay bigla namang parang nag-iba ang reaksyon ni Yakumaro. Balikin at Tsurugi at Yuka pati na si Maru, makikitang natapos na nilang palitan ng panibagong tags ang mga nagsisilbing barriers dito o pantaboy sa mga cursed spirits. Kaya sabi naman ni Maru na mukhang masaya daw kung tutulong naman daw sa susunod na mga Romillion sa paggawa ng mga task na kagaya nito. Maya-maya pa nagpaalam na sila sa isa't isa. Matapos yan, ibinalik ang eksena dito kina Cross. Makikita si Cross na di makapaniwala mga kaibigan nang nabaril na pala siya ng 2 beses dito sa kanyang dibdib. Bagay na ikinagalit talaga ng puso ni Oski. Kaya pinagalitan naman ni Usamay si Yakumaru, nasabi naman ni Yakumaru na si Cross daw ang unang kumilos, kaya inunahan na lang daw. Dahil dito ay nagalit ng husto ang lahat mga kaibigan at papatay na talaga si Yakumaru, pinilit pa sana sila ditong awatin ni Jabaloma. Kaya nagsipaghanda na ang lahat pati na si Usami. Subalit nang umiinit na ang sitwasyon, ay bigla silang hihinto sa pagdating ni Dabora na sabing, "Anong ginagawa nyo?" Man, grabe ang tindi ng mga kaganapan ngayon. Shocking talaga na ano kaya mangyayari simula rito. Well, ang lahat ng yan ay matutungayan nyo sa susunod. Pero abangan nyo ang full chapter review natin para sa chapter 12 nitong JJK modulo mga kaibigan. Kasi doon nyo talaga maiintindihan ang mga nangyayari ngayon dito at mas maliliwanagan pa sa mga impormasyon na inireveal dito mga kaibigan sa chapter na ito at mas madadaman nyo pa talaga ang isang napakatinding chapter. Kasi dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review at kung nagustuhan mo ay huwag mo sanang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.